Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na. Oo, ang ingay mo kasi, Lo, eh. Oo. Ang ingay mo kasi, yan tuloy. Sa sobrang pag-iingay mo, yung mga dati mong ginawang mali, abay, ibinalik sa'yo. Yan yung literal na when the karma hits you back. Diba? O baka ikaw yung nagkaroon ng Alzheimer. Hindi mo pa ba naaalala yung kaso mo? Ay, nako, si Tatang kasi ang ingay eh. So, tingnan niyo yung mukha ni Tatang, oh. Mukha ng problemado. Alright. So, ito. Pakita ko muna tong picture na to sa inyo, for the context. Siyempre, may papel. Diba? O, pag may papel, kung isusum natin, may i-final. Diba? Kung may i-final, merong kaso. Diba, mga minamahal? At yan yung pag-uusapan natin ngayon dahil, abay, ang daming nagsasabi na ikulong daw si Chavez. Agree ba kayo? Uy, mga minamahal, hindi to chika ha. Kasi, to be honest, yung ginawa kasing pag-uudyok ni Chavez Singson sa mga kabataan, kahit merong tawag dito, merong klase, sedisyon yun. So, dapat tingnan, di ba, ng NBI or ng DOJ or kung ng ano pa man, yung ginawang banta na ginawa ni Chavez Singson na pag-uudyok sa mga kabataan. Tapos sasabihin niya, may karapatan naman kayo. Yes, they have a right. They have a freedom. Pero yung uudyokin mo na babakurin na yung Malacanang, yung ganyan, parang mali na yun. So, well, when the karma hits you back, tingnan nyo ngayon, ang bilis lang. Yung gusto mong pabagsakin si PBBM, pero mukhang mauuna ka pang makulong. Actually, sa panahon ni Gloria, may issue din yan. Si Manong Chavez, oo. Si lolo mo, may issue din yan siya. Ang problema kasi, vibes sila ni GMA, natabunan. Diba? Alright. So, basahin natin tong balitang to. Yan o. Diba? Nakalagay dyan, Chavez Singson, sinampahan ng kasong plunder sa Office of the Ombudsman. Wait lang, nauubo ako, pastilan yawa, oy. Wait lang. Sipon na lang yung meron ako, mga minamahal. And yun na lang. Wala nang iba. Tapos konting a little bit ubo. Alright, sige. Continue tayo. So ngayon, sabi dito sa balita, basahin natin ha. Kaugnay ito sa maanumalya umanong pagbili ng property ng Municipality of Narvacan sa halagang 149.96 million. Kahit ng actual na value nito ay 49.98 million base sa zonal valuation. So, laki ng tubo ni Lolo, no? Ano siya, no? Tirador, no? Laki, grabe, oh. Diba? So, yung kaso na yan ay inihain at inireklamo ng grupong Warriors T. Narvacan Incorporation na pinamumunuan ni Attorney Estelita Cordero. So, di umano, si Singson ay kumita ng 100 million sa pagbili pa lamang ng lupa mula sa Western Textile Mills Incorporation. So, bukod pa doon, sa panahon daw ni Gloria, nilaban na nila yan. Oo, yung kay Chavez. Pero dahil nga magkasama sila, walang nangyari. According ito kay Attorney Cordero. So, may isa pang grupo din na nagsampa ng hiwalay na kaso laban kay Singson dahil umano'y sa pangangamkam ng lupa para sa kanyang rest house sa Solvic, Ilocos Sur. Ay, grabe. Sakim. Sakim yung lolo ninyo. Nagbabasa ako dito ng comment, mga minamahal, oh. Sabi dito, ito, maganda to. Sabi ng ating netizen, grabe no, habang sinasabi niyang galit siya sa korupsyon, siya pala ang nangunguna sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. 'Di ba? Sabi nga ni Attorney Cordero, simula pa nung panahon ni Gloria, nilaban na daw nila 'yan, pero dahil magkasama sila, walang nangyari. So dagdag pa, si Chavez Singson ang pasimuno
Uy, totoo, sa pagnanakaw ng pondo ng Ilocos Sur, lalo na sa tobacco excise tax na taong-taong umaabot ng bilyones. Imagine that, mga minamahal, that amount, that kind of money, 'di ba, na pera ng magsasaka, 'di ba? Pera ng mamamayan, pero anong ginawa niya? Ginawa niyang negosyo. Hay nako. Ironic, 'di ba? Pero teka lang ilang beses na din nating narinig itong si Chavez sa mga interview na nagsasabi siyang, "Oh, I'm very angry to the corrupt public official." Utot mo, Blue. 'Di ba? Gusto niya daw tumulong sa bansa, gusto niya daw maging malinis ang pamahalaan. Aray ko. Gustong makatulong pero nangungulimbat. Di umano. So ngayon, parang kinarma siya kasi habang pinapabagsak niya si PBBM or ginagamit niya yung kanyang mga pahayag laban sa administrasyon, nagbabayad pa nga di umano, 'di ba? Para mag-rally itong mga kabataan, abay, siya mismo ay mas nahanapan tuloy ng butas. So para siyang typical type of classic drama, 'di ba? Na yung taong sumisigaw ng I hate corruption, 'di ba? Pero malaman-laman natin siya pala yung unang merong kaso. Oo, ugnay nga po dito sa kasong plunder. So, kung tutuusin, itong issue na to, 'di ba, mga minamahal, nagpapakita lang talaga kay Chavez Singson ng pagiging kanyang double standard, 'di ba? Parang one of political kinds na double standard. Oh, I hate corruption. But eventually, sila pala yung mga taong malakas kumilimbat ng pera ng aba ng bayan. 'Di ba, mga minamahal? And ang masakit pa kasi dito, pera kasi yan ng mamamayang Pilipino. 'Di ba? So, nakakalungkot isipin na napupunta yung tax namin sa mga katulad ninyong mga korap. 'Di ba? May mga Pilipino pa rin kasi, imagine, may mga Pilipino pa din siyang napapaniwala na mabait daw siya, matulungin, 'di ba? Pero sa likod ng camera, puro transaction at puro under the table yung kanyang ginagawa. So ngayon, mga minamahal, habang tinatangka niyang sirain, ito nga pong si President Bongbong Marcos, sabay mas tila baga, mas naunang nasira yung kanyang pangalan, mas nauna ka pa atang nasumpa, tinarma ka pa nga ata. At pwedeng buksan niya ng ombudsman. Uy, diba? Pwedeng buksan niya ng ombudsman. Baka mamaya magkaroon ka ng Alzheimer's disease niyan, ha? So, pwedeng buksan niya ng ombudsman. Abay, can't wait, 'di ba? Tapos mahatulan ng guilty, makulong, tapos mamaya mag-neck brace or lumipad na ng ibang bansa, 'di ba? Typical type na mga public official kapag sila ay nasasangkot na. So, mga kababayan, lesson learned na din to. So, bago tayo maniwala sa mga taong galit-galitan, 'di ba? Tungkol nga po dito sa corruption, tingnan niyo muna kung talagang totoong yung sinusulong niya is anti-corruption. 'Di ba? Dahil kung hindi, abay, 'di ba, mga minamahal? Dahil kung hindi, abay, nauto na naman kayo. 'Di ba? Dahil minsan, kung sino pa yung pinakamasigaw, sila pa yung pinakamarumi. O yan, daming ganun special mention kay Sara Duterte. At kung totoo ang mga aligasyon, abay, syempre, dapat mapanagot. Itong si Lolo mo Chavez Singson, walang exemption pagdating sa batas. 'Di ba? Kahit gaano pa kataas ang posisyon mo. At yun dapat yung mangyari. Kaya sunod, mga minamahal, yung mga nagpapanggap na galit sa corruption, tingnan nyo yung background. Oo. Kasi mahirap na. Mapaniwala na naman kayo, mauto na naman kayo. Tapos at the end, magsisisi naman kayo. May balak nga yung senador, umatras lang, kasi alam niya hindi siya mananalo. Para hindi na din mahiya, 'di ba? Inunahan niya na lang, mga minamahal. Sinisipon talaga ako, guys. Pasensya na. Sinisipon pa rin ako up to this moment. Pero medyo okay na yung pakiramdam ko. Diba? Alright, mga minamahal, yun po. Yeah, anyway, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And yeah,
always nyong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat mga kababayan.